This podcast is a conversation with Andrew Paulino Jr., one of the barangay councilman of Ginawang, Barangay Ginawang of Mankayan, Benguet. He is also one of the pioneering artist singer here in the Cordillera. He's a well-versed host and one of the popular influencer of this generation. And this podcast is brought to you by Monofloors Poultry, located in Mankayan, Benguet, also by Space Tech, also located in Mankayan, Benguet, that specializes in repairing computer softwares and then DOS graphics and the likes. This is also brought to you by JTech. JTech is a cell phone repair shop. They also install CCTV located at Kubo Building, Abatan Bugis, Benguet. And of course, this one is also brought to you by Dems Auto Performance and Auto Shop located at Alapang, La Trinidad, Benguet. They specializes in lifting for 4x4 tracks and, of course, repairing cars. Now, without much ado, let's now go to the conversation. You find any inspiration in this we have done and you have done your novel part. Thank you so much. Round two of having a conversation with nung time na nag-usap tayo dito, hindi ka pa kagawad. Uh, That was when that was way back 2000, 2020, 21, pandemic. 21. Gumagawa kayo ng movie. Nasa Baguio pa tayo. Yeah. Adati pa niya, adati yung tawag nila. Jay program pa lang TRP yan. When idi During program that time. ko lang, 2023, nagawin din. And then, what made you decide to parang run sa barangay election that time? Originally, was la tumaray tayo kumati councilor, iti Mangkayan. Napanood tayo during the 2023 barangay SK election. Yeah. At may met siguro may rubik iti barangay ko ta nabayag ti man nga antay mo nag-awid almost 23 years nga nag-iantay iti Baguio agaw-awid tayo lang no occasionally we know ada iti rigat nagito natayan Christmas kasi hindi lang tayo agaw-awid nga mostly kat nag-iantay iti Baguio. I see. And then, so the decision was to run. And then, nangyati parang nang push ka na kayo to do that. At the same time, nagtatrabaho tayo kami iti Levanto as a community facilitator. And then, jay trabaho tayo iti Levanto at suited. Iti araramitan tayo matang iti barangay. Siya iti barangay coordinator, iti LCMC company, iti barangay Ginawang. So, kita kat kasla parehas matlang jay patrabakuan tayo jay. So nga, pinag-decide tayo matumaray. And of course, tapno lagi nararamit tayo tila mga lugar na activities man tayo tawin noon. Nga pa man dita kat na-i-apply tayo matitinis mga lugar tayo. And then, so, nasa blood? Is it in your blood? Is it in your family? Yung politics or are you the first one? Yeah. Iti family mi kat adamon dagiti kakasinsin nga team magtaray nag-official mo lang iti barangay. Kat when first cousin ko diay. Iya manlore sa Masilam. Kat di pa lang magiti amo. Although nalagay ng kapitan nga uncle tayo mo lang like in the Calado family. Kat dagay pa lang iti malagit po nga ngam iti immediate family. Datay pa lang iti inuna. And then, yeah, kagawad ka na ngayon. Future, do you want that to go up or? Isunod lang El Maestro iti may sanay nga pagpanunod at no urayan nga lumakay ka sa tupa sa mga
lakay kang agpaiso, alo iti mapanpanunod mo nga maaramid. Yes. Yung gapo iti kalakay mo, di panpanunod mo aramidan, ano masabayan nga aramidan dyan pagin. Okay. So why not? Nga habang napigsa tayo pa lang, sumangat tayo, tapno mas mailawlawa tayo. Lagi ito yung plano, lagi ito yung araramidan tayo. Kana nga iti barangay, iti inawang, iti intero nga mangkayan. Yeah. So, sa iti kaslamay sa nga, ay siguro, excuse me, siguro iti gagangay na agpaiso, paspasok tayo iti kagawad nga sumangat tayo, tadi iti may sa nga nakita. Although ito yung matang activities nga na doon mga raramidan tayo, but it's not only for barangay, may barangay ginawang, ikat pati iti barangay, iti mismo nga sibubuo nga mangkayan. Yeah. Dan dapat ito extra events tayo iti na doon mga lugar. Tumaydayo tayo magla. So, back and forth iti Baguio, La Trinidad, mangkayan, damat lang lagi iti activities nga raramidan tayo. Parang tandangay ka dat. How many days nga? Naira naman nagami iti palpalpas tayo nga raramidan, but I remember yung ano mo, yung ano yan, yung Aluyon Festival. Babawin ba lang iti, siyempre panagmay sa iti barangay council. Si Papalubos nga barangay captain tayo nga ni purong barangay Roberto Bandaw. But iso iti first nagkaroon tayo iti first Aluyon Festival tapos nga 2023 iti barangay Ginawang. Kasi yung word na yun is I have seen the Aluyon concert for a cause, yung mga ganun. And ang alam ko is basta Aluyon, ni Manong Andrew, the proponent na ita. So it means yung Aluyon Festival, were you the proponent also na or let's say initiator na that? Well, actually, tapnuhan nga masayang iti effort iti barangay. It's okay lang nga iti tema, iti piyesta, iti masusukatan. Dapat kung iti piyesta tayo, iti title na tayo. Tama. So like the Adibay Festival, Langay Festival, Sanagay Festival. Kasi kat tinapanunod tayo panpanunod tayo mo niya pati rumbang ijay barangay Ginawang. No hindi kat umpok ti kaadwan nga mula ijay barangay Ginawang. Tatakot nagwarasan iti umpok. Amin nga lugar ada si umpok na. Then by the word nga Ginawang, which is river. Ang lamang nga Ginawang, barangay Ginawang ti ada iti Karayan na. Lahat may So, anya nga ta iti naganti festival tayo. So, iti may isang pinanunod tayo. Kaya kakadwapi man kat inagriyan na. So, ito yung Aluyon Festival, meaning binadang matlain. For those who are listening na hindi nakakaalam, parang yun yung colloquial term for the national term na bayanihan. Ano? Yes. Kasabay na sa mga ubo, ako na lang niya. Well, yun. Yeah. It is... Lenos ito yung tinya po kagawin. By the way, ito yung Zencore restaurant, masarapan ito yung Swamp, Itat, na Trinidad Benguet. Ay, nalawak yung antiparadaan ni department. So, Iso ti the best nga mabiro kuno kay. Number one nga mabiro kuno in cases of dagiti da biyahero ay katagbiro ti paradaan. Hindi nakita ni Jay Festival gamin. Parang nag-benchmark na lahat ng mga barangay. And then adadagi Jay da duman nga barangay nga sinmurot nga dagos Jay Festival. Which is kung na tayo katulad well and good. Adangay kung adangay nga pa mangipayo niyo. Actually, that one iti 2023 first iti barangay Ginawang masakupan iti mangkayan ng celebrar iti fiesta, followed by Bolakaw and then Kolalo and so on. Kami mag-celebrate ng Dadima. Ngam iti barangay Ginawang gamin dalan dayta. Kasama ng La Trinidad kan Baguio dayta.
So kung tayo biman, excuse me, dagiti activities tayo, lang pang ginawang na ita. Gaputa ka, lablabasan di tao na ita. And then, damot yung wide space tayo was na ita ginawang elementary school, ginawang national high school, nga mag-sponsor iti venue tayo mas. So why not utilize na kita nga lugar, dahil nga sitwasyon iti ginawang, dalan, na lang pang ginawang. So, hindi nag-create tayo iti activities, like Battle of the Band, singing contest, open entry data. Actually, dapat tinagapuli ito Trinidad nga doang nga banda. So ibig sabihin, hindi lang siya pang lagi na residents di ginawang barangay. Talaga nga nag-invite kayo. Nag-invite kami and open me iti kadwan nga events tayo. Pati na kita basking, amo tayo nga dyan basking kat ang kagkatat sidewalk when no iti ko at no ada iti tip nga ito iti nagito passers by when nagito viewers. Ang tinapasama kay ginawang ko imbis nga basking. Nagarami tayo gamit ti competition ti both iti per sitio ngayon and then trade fair data. So anong tagitin maling di man na nakisaling ti trade fair. And then sa pinanunod tayo itakno ano ti mang entertain kalagi ay umay nga mga kuya kalagi nga boss kan customer dagiti trade fair. In sentro tayo ti stage so iti basking area. Ang tinangyari, every now and then, bigiti basking, kanon nga basking, semi-concert yung mapaspasama kan ijay. During the 5-day celebration, May Day. Sir, so na tinangyari ngayon kat napanda nagpa-share nanood pa ng concert. Naturally, nagadun iti talented, not only mga kaya, nagadun iti bisita ng napan at perform na ijay. Doon sa what would be your opinion na dapat sana yung sa competition? It should be only residents of that barangay, if your barangay. Bakit kayo nagtawag ng iti sitwasyon iti barangay ginawang kas kunakon datay nga malablabasan dalan dayta nga barangay. Haan mo nga maibaga nga no hindi ka nararamid nga ti competition ko inside the barangay tatagad level up tayo because may kunak nga ruden masakol nga i-involve mo lagi tila do mga tao lalo ta iti barangay ginawa nga dahil elementary high school tayo exactly kanta iti do mga estudyante di ta magapuda iti do mga barangay do mga munisipyo so how about them so so matindas tayo tapno matlang ma-level up iti talent iti ginawa nasakulan nga makikompete na magitida do mga barangays or municipalities. Tano iti barangay mo lang nararamidon ti competition kat isuda ti ang compete na kita nga talent. Ti field is nakakalamang sila. They are at the top na kanayon. No isalim iti daduma ijay nga mas ma-develop iti talent na. Example ta makita da nga adupay gamit iti dapat nga improve. Yes. Kan adupay gamit iti nalalay. Yes. Tama iti idea tayo. So kanya to suggest po some of the competitions as na Battle of the Band, singing competition, Lilit Got Talent, yun nga pa lang itas. I-open tayo. And then yung walang kamatayang issue, which is I think kasi you're an official there, you're one of the leaders of one of the barangays of Mansayan, and we have this yung walang kamatayang issue ng gambling during that time. What's your opinion on that one? Come again? Yung issue of gambling na gambling pero legal naman. Hindi yung illegal na gambling during that time ng festivals. Ang natiktik yata ng gusto is yung isang barangay Panggapijay. What's your opinion on that one? Should we totally ban it or may other alternative? Among el maestro before pala ang katadara ita sugal and no ang pasugal ti mapandita nagiti agsugal mo lang so iti barangay ginawang iti napalabas nga fiesta example ko dire is
Well, na iti Las Vegas, nagpa-sponsor tayo. Ta iti barangay festival kami, zero budget na ita, magapo iti national budget. Awan ti mai-roar nga budget. Nga nagapo iti national, nga usarong iti festival sa barangay. So, zero nga talaga. Ngam tinaramit tayo dita, nagbutos kami pa iti barangay council, and then nag-majority. And then, in-invite me jay sponsor. Meaning nagbutos kayo if you're going to have the festival? Yes. Daiti. No, daiti sugal. Daiti sugal, yes. So it was approved. And then, inaprobaran na majority na aprobaran ijay council. And then, in-invite me matlang, kita sponsor iti gambling, and then some of the barangay sectors. Kaya nagbutos kami man iti we are more than 40 siguro ijay. Kaya inaprobaran damat lagi yung umili majority matlaan. So, ti imas na data no ada iti gambling, wala ada iti sponsorship na. Yes. Nga mahaan nga umanay data. Nga gastuson iti barangay fiesta. Ngam dependi kami matlaan no kas ano ba kaano iti activities mo. I don't know kung pati activities mo, limimati activities mo, talaga nga umanay data sponsorship iti gambling, iti sugalan. Ngam no ti activities mo, asla jay naramid mi jay barangay ginawa nga 27 events, 27 activities. Haan nga kayan jay sponsorship ti gambling amang supportarita. So nga, nagaramit kami ti dadu mga ways, garamit kami ti sponsorship letter. Sponsorship letter, yeah. Haan nga solicitation, diferensya ragay. Sponsorship letter, you are getting sponsorship from sponsors in return. Anyati marami na makinyada. It's either i-promote mo isuda. Basta iti sponsorship. Haan nga solicitation iti ararami din tayo, sponsorship. But adamot lang tidakkel nga naala tayo ita. And then some other events, dagay na doon mga events mo, i-turn mo nga dagita nga events kat create mo lang iti fundraising. Tama. Nga mang support mo lang kadagita doon mga activities. Asla iti siyempre, antay mo timan nga makairan iti eskwelahan. So why not nga agpa-entrance ka ba sita isupay nga ibayad dati silaw da? Exactly. Asya so dagitay iti diferensya na. So kanya kapag iti gambling, awan tidakas na as long as i-level up tayo lang dahil disiplinan iti Players. venue, disiplinan iti players, dagitoy noon niya dagiti rules na pipintas na rules tapno uray man adaday tayo ayam na disenti lang ka kung makapiti na labas nga napasamak mo iti ginawa kat adaman basit iti issue mo at least nga na-address ang tayo na kita kat learning experience na kita. Yes. No next kat at least nga ma-level up tayo jay rules iti uray man ada iti gambling, uray ada iti Las Vegas. Yung tikit di pangpangruma tayo no kas ano nga ma-level up na iti na rules tapno mayat iti uray mayat iti ayam mayat iti fiesta. Ito it hits. There are some people who we are trying to parang influence yung mga kabataan to do such thing. I would agree with what you said nga ang pumupunta naman dyan is yung matagal na. Kaya nga dapat higitan yung rules, i-level up yung rules. Doon na yung papasok. Kung anong edad yung dapat pumupunta doon, kung ano yung dapat mga damit ng mga nagbabantay doon. Exactly. Kailangan gawing disente para at least kahit may pasugalan, maayos yung takbo ng festival. I see your point to say, first and foremost, legal. At the same time, it's a way to, yung sabi nyo na parang it's a way na ma-provide yung financial need ng event, ng festival. At the same time, yun naman, tumutulong naman sa barangay. So, tama yung sinasabi nyo na level up yung rules and regulation. Kahit saan mo dalhin ang sugal, kung lang magsusugal yan, kahit malayo yan, kung kaya. Yes, tama. Tulad dito sa La Union.
may pasugalan, may casino dyan. Maraming, yung Nasa sa atin sa'yo. naman is sa festival lang naman. Hindi naman palagi. Hindi naman palagi. So, that is, then gawin nating part ng fiesta na in a way nga decent siya, na maayos siya, walang gulo, and then transparent yung ginagawa doon. Yeah, number one, transparency. We're, especially on the monetary side. Yes. Yan, transparency ng saan pumunta and everything. You worked at Lepanto Mines, yung sinasabi niyo kanina. May I hear your stand? Kasi sa lugar natin is divided na nagilid at tao. We have this pro-mining and anti-mining. What's your stand on that issue? Hindi naman sa dahil nandun tayo sa Lepanto na nagtatrabaho doon. Kasi 1 year pa. Okay. 1 year pa lang ako doon. Is hindi kasi ang issue dyan, hindi yung pro at anti. Okay. Ang issue dyan, matagal na yung minasan dyan. Nearly isang dekada, isang I think it's century. It's more than, yeah. It's more than 100. Mag-isang century na tayo. Kasi 88 years na yung Lepanto Mining Company dyan. So wala pa tayo, hindi pa tayo pinanganak. Akong nagsimula yan. So andyan na yung minas. So bakit ba binigay ng Panginoon yung kayamanan dyan sa ilalim ng lupa? Na kailangan may proseso para makuha yan, para magamit ng tao, hindi lang mga tao sa mangkayan. Hindi kat pati di kita tao iti sa nalubungan. Yeah. So ada ito kung kunada nga process nga may minas. Kat tikid di panamuton tayo tata because no idi kat when anting nga naiwasan nga dada kita napasaktan, damo kita nagsayaan during those times. Nung day tati apan tayo kitkitahan nga daldalaan aging gana tata, which is jay panahon idik very different tata. Yes. Adan na giti mining adan na giti technologies. Kata why not nga ti strictuan tayo kumata daday taminas strictuan tayo on how nga aramidon iti may nga minas iti responsible mining iti lugar tayo. Okay, tama. Tapno aside from adati pagtrabahuan iti kakailangan mo datu mga pay nga tao dita ay kat mapapintas iti ili tayo nga mangkayan trumot lang dagita nga maalaala nga insentibo dagita nga shares tayo iti mining company. So it's not about the tatanga panahon but it's not about the pro or anti-mining. Hindi kati mas i-encourage ko at ada rin minasan tikitaan tayo kitirita may sa tayo tapos kitaan tayo jay pagka-responsible iti may nga minas. Hantay mo iti take personally baka ada iti personal nga kaaway mo nga tatrabaho jay kat i-base mo jay reknam iti tao nga han nga kasi Kaputa tadi kaputa da iti anti-mining ako. Anti-mining ka. So hanga kasi ada iti mining after time. Yeah. Ada iti kas ano tayo nga maalamot iti share tayo. Kung iti panagmaymesa tayo, maalam tayo iti share tayo. Babaon iti technologies kat siguro ada dagiti way tatanga safer iti panagminas. Dagita kit iti bantayan tayo. Yes. So agtuloy man dagita nga minas. Jay, kasi usually yung inano is there's this claim na we are a farming municipality, we have to do this and like that. Yun, tama yung sinabi mo na we have to find a way so that yung mining at agriculture mag-coexist. Yes, kasi hindi naman pwedeng kung wala yung minas na yan, mag-i-extend yung mga farm. Hindi naman pwedeng maging farm yung ibang part ng mangkayan dyan. Exactly. Tama. So, as long as hindi nasisira yung ibang pinakukunan ng pagkabuhayan natin tulad ng farming, it's okay.
As long as hindi nasisira yung mga tinitirhan natin. Yun yung dapat dapat na mabantayan. Kasi nga sabi natin noon kung na may mga lapses noon, ngayon hindi na pwede kasi we are on the different stage or different level. Ada lagi di technologies tayo, ada lagi di social media. Makita tayo niya iti kamaling iti may isang company. Yes. So doon dapat yun dapat ang concentration. Yes. Yan, it's not pointing fingers nga na kayo timang pulpulyot na kayo timang pulpulyot surroundings. Actually, if you are going to look at it, kung nasaan ang tao, may pollution. Yes. It's human. So tama yung sinabi mo na. Ito ang sabihin ko lang, in compare, hindi naman sa pag-ano sa Lepanto Mining Company. Pumunta ka sa ibang lugar na 50 years na nagmiminas doon. May kahoy pa ba? Not unlike sa atin na yung mismong pinagmiminahan, papasok ka doon, maraming kahoy, maraming. And then, syempre, iba na yung pag-company kasi may rules and regulations ang mga yan. Nakikita naman natin na sa Lepanto is at least ginagawa yung part na yun. The support of community. Yes. Meron. Kailangan kasi sa isang lugar kung kailangan magkaisa yung company at saka yung mga tao. Kailangan iisa yan. Yung ibig kong sabihin is may maganda yung samahan. So these are things that's keeping you busy nowadays. You were known noon singer and actor direct. Do you still do that one or talagang past chapter na ng buhay mo yan? Hindi natin maayos yan. Kahapon nga nung isang hapon may concert for Focus tayo. Punta pa tayo ng Vizcaya ng mga nakaraan. Just to fulfill yung mga fundraising concert natin para sa mga beneficiaries natin. Either simbahan yan, eskwelahan yan, mga tao yan na may sakit. Hindi natin maalis kasi doon tayo nagsimula. Doon tayo nakilala yung pagiging isang singer. Pero kasi hindi ko na-pursue yung pagiging isang musician kasi iba yung nabigay sa akin na talent. Ako naman is na aside from binigyan ng boses, naging recording artist tayo. And then doon ko na rin na build up yung ibang talento ko. Doon ko na-discover yung ibang talento ko na pag-host, pag-gawa ng kanta, pag-organize ng mga events, pag-coordinate, at iba pa, yung mga programa sa radyo. Puro self-folk yung mga yun. Kaya you learn by experience. Hindi natin maalis na talagang nakaakibat yung pagiging isang concern sa music industry or sa local entertainment industry natin. Kasi yun yung isang tinututukan natin, yung nagdi-discovery sa talent, mailagay sa tama yung proseso or yung macentralize yung entertainment industry natin dito sa Cordillera. Ginawang is maraming doon. Ginawang is parang home of musicians. Doon galing sina Ani Galiega. Paul Masil. Yes. Margaret Lucano. Marami pang iba. Marami pang ikaw. Si Johnny aka BT. Yan. Yun. At may isa akong tinitingnan binabantay ngayon si Victor Angel Antonio. Sa may sa hindi ko alam kung sa Palasan. Palasan yun. Bala ko sa ginawang National High School kami nung first na na-meet ko siya. Movies. Are you still pursuing movie engagement? Kung may tatawag sa atin mag-guest sa kanilang project,
Okay, basta bagay sa atin yung rules. Yan, yan iti bagay nga ta. Siguro yung mga ano na ngayon. Governor nga po talaga. Merong ada Jay ko. Ada Jay istorya meeting, like, istorya meeting, ano, mga that sometimes I don't know if it, selamay nga, if it hinders, it stops the development of movie making. May mga pamahiin na sometimes is totoo ba yun? Pamahiin na bawal na pwede na matay sa ijay na pelikula. Ay, yung may mga actor actress tayo na sobrang mapamahiin. Siyempre, sa pelikula, ayaw nilang namamatay yung karakter nila doon. Bakit? Kasi parang iba yung dating sa kultura nila. Yeah. May nakasama na tayong mga ganyan na tours sa Cordillera. Ayaw nila na mamatay yung characters nila. Pero sa atin naman is kapag kasi pumasok ka dyan, you have to be ano yun, parang adjustable ka eh. Parang open-minded ka eh. Yeah. Hindi mo pwedeng dalhin yung may mga pamahiin na pwede mong dalhin doon. Tama. May mga paniniwala na pwede mong dalhin doon. Meron namang hindi. Kasi hindi makuturso yung project. Yeah. Then may maraming paraan para naman Ang dahilan daw doon is bakit ka? siguro may pamahiin, may paniniwala na Susunod siya. siguro mga ganun. Yesterday I saw your post on the Cavs Cordillera. What's that? Cordillera Artist Vision online advertising company. Okay, can you tell me more about it? Founded by Ma'am Irish Calabon from Sapit Mangkayan. Yun is yung kasing raffle draw na yun is parang na-base sa raffle draw nila sa Lowland, Tarlac. Okay. Yung DMH ticket. Ngayon, yung ibang nananalo dun, mga kababayan natin dito sa Cordillera, ibig sabihin, maraming bumibili na kailian natin sa ticket nila yun. So why not na gagawa tayo ng para sa Cordillera? Yun yung vision ni Ma'am Irish doon. And then not only that, through yung raffle draw na yun, pwede kang maging agent. Pwede kang maging, at least may commission ka dun. And then through that raffle draw, marami tayong beneficiaries. Kahit sinong beneficiaries, pwede. So, yun yung kagandahan sa atin. Kasi talagang right on the spot, pinopost natin yung kung sino yung mga beneficiaries. Halimbawa, may agent ako, tapos may beneficiary siya. Ipopost natin yan. How to become an agent? Sabi mo, so if you buy a ticket, to become an agent, i-contact nila yung CAV para bigyan sila ng ticket. Kung halimbawa, estudyante ka, gusto mong magkaroon ng income for additional na gagamitin mo, pwede na maging agent sa CAV online raffle mo. At the same time, it's very easy to reach them kasi lahat ng mga nandun ay mga sikat na vloggers, influencers ng Cordillera. And you're one of them. So, you were talking about the party list a while ago. A party list, can you explain kung ano yung party list na? Yes, ang party list kasi is isang parang organization yan na binuo. At mostly ay gumagawa sila ng mga public service tulad ng humanitarian event, mga charitable events, yung pagtulong sa kapwa. And of course, yung mga yan is nangangailangan din sila ng pondo. So, yan na yung binibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng seat doon sa lower Congress. So I think 63 ata ang allotted ng upuan ng Kongreso ng party list. So example, kapag may party list tayo tulad ng KM ngayon na or Kilos Mamamayan ngayon na,
yung party list na yun, bawat party list may 3 nominees. Halimbawa, pag yung party list sa Butukan, yung isang party list, yung halimbawa yung Kiel, nakakuha ng 300,000 na votes, pasok yung first nominee bilang congressman. Yan. And then pag second 600,000 yung vote, pasok yung second nominee. Kapag 1 million, pasok yung third nominee. Kaya pasok lahat yung 3 yung magiging congressman ng party list na yun. So party list is a group, ano? Yes. It's a group, and then it has this nominee. And then kapag yung group na yun nakakuha ng 1 million vote, Yeah, pasok yung 3 nominee nila. sa isang grupo, 3 ang magiging Congress. Yes. Pero pag 300,000 lang yung na-reach ng vote, isa lang yung pasok na nominee sa kanila, which is, andito na yung first nominee, second nominee, third nominee. Halimbawa, sa Kilos Mamamayan ngayon na, ang first nominee natin is si Engineer Kenneth Teron. Pag nakakuha yung KM ngayon na ng 300,000 vote, maging congressman si Kenneth Teron. Ganun yun. So, the second and third nominee of Kia? Hindi ko alam kung sino. Pero from NCR ata yung second nominee. Then from Visayas, Mindanao yung third nominee. Yan. KM, ano yung parang objectives ng KM? Kilos Mamamayan? Dami-dami nilang objectives. Yung tulad ng mga pag-aangat sa honorarium or magiging sahod na yung ng mga BHW, mga public servant natin. May mga desks sa bawat barangay na aasikaso sa mga mag-a-apply ng trabaho. Parang from the barangay is through the party list. Kung mag-a-apply sila ng trabaho, may allowance na ibibigay yung barangay sa kanila. And then, bukas center para sa mga medical patients na magpapacheck up. Okay. Marami pa. And then, insurance card. Yung insurance card is, kung member ka dun, kung may card ka, you are entitled to a medical assistance. Sa mga hospitals natin, either sa Lola, dito sa Baguio Benguet, Mountain Province, Nueva Vizcaya. Yun. Maraming pagdating ng time na na campaign or before the campaign, marami nakasulat dun yung mga objectives ng CARE. Why did you choose that party list na sinupota? Among many others, kasi napakarami ngayon. Yes, of course naman. First is, yung first nominee nila is kailan natin. Siguro. Kababayan natin dito sa Cordillera from Bukod and Kayapa. So, Engineer Kenneth Teron. And then, of course, na-experience siya kasi naging ABC president ng SK La Union, nag-SK Federation, pumasok sa board member noong kabataan niya, kaya may experience yan. Tapos, engineer yan, and then yung father niya sa La Union is congressman. And then nakikita ko yung mga unique yung mga projects niya, and then talagang seryoso na tao pagdating sa public servant. Kasi nakikita ko, so ibig sabihin parang this party list is parang you can say na Cordillera party list. Yes, kasi pag ito kasi ang mali sa hindi alam ng ibang kababayan natin. Iti party list gamin, dati magbubutos tayo sa teacher party list, ibutos mo, gabuta teacher ka. Senior party list, ibutos mo, tagabuta senior ka. Kung ti question ni Jaya, dapat opisina na. Nakabasi, ang dapat nagita nga party list. Which is, different tata that we KM is mismo nga kailan tayo. Nagita gamin, nagbalinda nga congressman. Kung natin ba ti budget, iti regular congressman, parehas mo lang iti budget da. So, kasi Jaya, so as pangarigan agbutos tayo, kitang tayo tagay party list nga
kailian tayo, ada dito'y first nominee pa ka, kita mo second nominee, baka third nominee, but narigat nga maala. Hindi agyan kay jay first nominee, kakawar no kailian tayo bala, tapos nung pumasok nga congressman, isupay nga mangiumay iti pondo dito'y ayan tayo. Kasi, we are 13 municipalities, but we only have one congressman, which is yun. yeah. So, ibig sabihin, ang diferensya lang, yung congressman ng party list, parang nationwide na congressman yan. Yeah. Not unlike the congressman ng district or province. Talagang doon pa lang sa syudad or sa province mo. Pero yung congressman ng party list, pwedeng mag-abot ng tulong sa ibang lugar kasi national na siya. Pero at least nakikita kayo yung parang tinatarget mo is yung sa barangay level. Which is doon mas yun ang parang sangay ng gobyerno na mas malapit sa mga local or yung mga common na tao. Kasi sila mismo yung unang takbuhan ng tao pag may nangangailangan sila. Yun. So nung sinasabi mo kanina na they do this one for the barangay, that is a unique na advocacy and cause, which is kasi sa tayo lang naman di ka importante di barangay, di nag-pandemic, di nag-lockdown kunik. Importante gayang ti kapitan Importante iti party list mo lang tusan tayo. So, importante iti may isang abutos tayo iti party list. So, makitaan tayo mo sino iti butos tayo. Hanga masayang tayo butos tayo. Iti Cordillera, 1 million lang iti butos tayo. Tapos, itad tayo pa lang iti dadlo mga party list nga ada iti dadlo mga lugar. Awan ti para kanya tayo dito Cordillera. So, why not choose one nga ada matirabuar nga party list nga kakawar ng kailian tayo dito nga nominee. So, kasi iisa lang yung pwede mong iboto mo yun. Talagang out of 175, isa lang yung pipiliin. So, napakahirap na decision, pero kung may napapakinggan tayong ganito, I'm not endorsing baka malintingan tayo dito, pero yun lang, unique lang sa akin yung parang tinarget na dyan baba. Tama nga yung natanong mo kasi marami kababayan natin ang hindi nakakaintindi, nakakaalam about sa party list. Future plans moving forward. What do you think you will be doing after, let's say, 5 years from now? Kung sa 2025 tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon na magtrabaho sa sangguniang bayan. Of course, 5 years from now is kung ano yung achievement mo. It depends upon your achievement. Kung ano yung na-achieve natin doon. At pwede pa tayo punta sa taas. Go. Yun nga, ang sabi ko, habang malakas pa ang katawan, habang sinasabayan nito yung kayang sabayan ng katawan mo, ang mga iniisip mong gawin. Why not go? Pag-uusapan sa yung we're talking about we'll go back to Mankayan. In your opinion, ano yung dapat na character traits? Nasa note ko to Huwag na lang ka nalagit. Ano yung dapat na character traits ng isang leader na maglilid ng Mankayan so that we'll have what we are calling the so-called progress? Ano yung mga dapat na taglay niya? Tulad nga ang sinabi natin kanina, ang Mankayan ay nabiyayaan sa mineral, nabiyayaan sa pangkabuhayan, farm tayo, may mga talented tayong mga kababayan dyan. Ang dapat na maging leader is kung paano i-utilize yung mga yun. Alam niya kung paano. Dapat wala siyang sinasaydan. Dapat firm yung decision. Kailangan may paninindigan, may decision siya. Hindi yung nagpapa-diktar ka. Halimbawa, kung may sumuportaman sa'yo tapos naging official ka na, hindi ka makagalaw kasi ganito, ganyan.
Hindi pwede yun. Kailangan pag sa executive kasi, kailangan may sariling paninindigan ka, may ano ka, may goal ka na dapat malaman ng taong bayan para ah sure ba sila or maiko-correct pa nila or makapagbibigay pa sila ng karagdagang kaalaman tungkol sa goal mo or yung mga plano mo. So yun yung kailangan maging leader sa Mangkayan. Mangkayan is blessed. So kailangan yung leader natin alam kung paano i-utilize yung mga blessing na yan na nandyan sa Mangkayan. Paano niya i-utilize yung mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar. Paano niya gawin mapag-isa yung mga tao kasi hindi naman basta-basta yung ibang layon, nagkaka-smelting pa biglang nagmimix eh. Talagang maghirap yan. So paano niya itatrato yung mga tao? Paano niya mapag-isa yung mga tao? Yun yung character ng isang leader dyan. Kailangan may firm decisions yan. Hindi siya nagpapatikta. And then, of course, in the coming future is kailangan sumasabay siya sa panahon. So, yung mga problems that we have there, what do you think are the if you are, we're talking hypotheticals here. So, parang kunwari, kasi pangaligan, sikat leader, you say you are the one sitting at the office. Ano yung parang pressing problem ngayon na nakikita mo na dapat bigyan na ng attention? Say for example, you are the mayor na. Ano yung mga parang pressing problem na kailangan nating bigyan ng solusyon ngayon sa ating municipality? Yung isang nakikita natin na problema dyan sa Mangkayan is yung isa dyan is yung teenage pregnancy. Yung maraming na-abuse na kabataan na hindi na munisipyo ngayon or barangay na hindi nila alam eh. Malalaman muna kung kakanta yung biktima. Pero huli na ang lahat. So, yung mga ang isang problema dyan is yung paradahan sa mismong Mangkayan. Yung unang problema tungkol sa teenage pregnancy. Yung bumabalik na naman yung mga drugs pa dyan. So, kailangan yung as a leader siguro is mag-organize ka o gagawa ka ng mga programa to keep the people busy. Yes. Mangipakaamo ka na kapakdahar na di dapat nga ramigan. Kaya niya di dapat nga hanga marami. Yeah. And then siguro iti dagitoy child abuse is itadan tayo iti turod dagitoy uubing or dagitoy biktima nga mangibaga iti problema na siguro irugi tayo iti barangay. Yeah. Sino ba ano ba ti programa iti barangay na dapat nga mang-cater sa gitoy anak ni programa nga dapat nag-encourage ka rin natatao maagsao. Yes. Asya. And then regarding siguro dito traffic iti Mangkayan that talagang kita-kita ang buya-buya iti inaldaw. It's a sign of progress. Ura niya nga magalang kita ang biman. Talagang nga ti marami dan nalipit iti Mangkayan. Terrain is why not nga or noon dagiti ipapaud iti bangi matmatong dita nga ahensya. Tapno brainstorming kayo no ating magaling nga marami dita. And then no ada iti idea yo kat magkilako kayo iti umili or malay mo no ada iti mas nadagdag sempay na isa-suggest na industry sayatan. Tama. Dagita iti
It's about keeping the municipality nga busy. Aside from the regular activities yearly, annually, monthly, weekly, why not nga isabay mo na kita nga programa na tapos ma-resolve na kita nga problema iti munisipyo. So, 3 years sikati may isang leader. Yeah. One pressing problem that I keep on, I'm not there, hindi na ako nandun, pero I keep on, umilitay lang tayo dyan kayan. We are in some Facebook groups. So, yung parang yung damdamag lokal ni Apple, Tagawa Jerry Bistokangda, and then the other groups. One of the pressing problem nakikita natin doon is water supply. If, like I said, we're talking hypotheticals here. If you are one of the leaders of the municipality, what is yung nakikita mo na parang best solution to address that problem? Because water is very important. Lahat ng business, lahat ng residents, apektado mo. Siyempre, punta ka na kaagad or search or tignan mo kung saan talaga yung source ng water. Then kung sa Balili yung source ng water, why not magagawa ka ng meeting ng plano, mag-meeting kayo sa barangay na yun, gumawa ng plano, baka may mga memorandum of agreement na mangyayari dyan. Yeah. Basta at least ma-maintain yung daloy ng tubig para sa lugar na nangangailangan ng tubig. Eh, siyempre, kapag kahit isa kang municipal official, kailangan mo magpakumbaba kung saan yung source ng pagkukunan. Tapos maki-meeting ka. Kung mamimit natin yung demands ng source, or kung okay naman sila, basta may mga ganitong gawin, then magandang plano yun, magandang gawin yun. Kailangan talagang communication, i-approach lang yung kung sino yung concern. Yun yung dapat lang gawin doon. Do you think it's high time na halimbawa because parang highly organized na yung area na yun? Do you think it's high time na they will have like a water district? Siguro. Kasi para naman pagka water district kasi is at least andun na yung bill mo. Andun na yung magtitipid pa yung mga tao. Yeah. Kasi may unfair kung minsan may dinadaanan mo sobra-sobra yung tubig. Sa kanila lang yung source. Yeah. So, maganda yung idea na minsan magkaroon ng water district kasi nga urbanized na yung area. Yeah. Kailangan talaga kailangan magtipid. Yan yung one way of yung pagtitipid ng tubig. As a leader, which is, I would say, you were born to have the truth. What's your vision as a resident of Mantayan? Ano yung parang gusto mong mapuntahan ng Mantayan, let's say 10 years from now? Ano yung gusto mong itsura ng Mantayan from that time? 10 years from now. Sana nga 10 years before ngayon is sa sobrang blessed ng Mankayan is dapat saan? Ano tayo? Anong class na munisipyo tayo? Class nung bata ako, first class, sabi na, hindi ko first class. First class kasi nga andyan yung mga mitsan, andyan yung ibang pinagkukunan natin. But does it look like what? Parang hindi suited na yung munisipyo is yung kalagaan is hindi first class. May time na nanood ako ng provincial meet. Nahuli na nga yung delegation ng Mankayan. Wala pa silang uniform. So, what do you say? I want no siya iti pagdamagan na taga 10 years from Mankayan to be more competitive. Sport man dito.
talents man data, economy, nya ba dita? Kan dadumapay nga larangan iti aktividades but competitive kuma iti Mangkayan and siguro adu pay kuma iti tourist spots yes and then ma-maintain dagiti kay kayo mamulaan pay dagiti daduma which is no na-declare daytan nire protected area at dapat kat dagita iti number one na maminsan aramidanan iti munisipyo o opisyalis nga source of income through dagitoy tourist spot. Aramidan na tourist spot makarapat dapat or qualified data na magiging tourist spot. Or 10 years from now is Mangkayan kat dagiti tao kat kuray man pa'y kasano iti panagbalag iti tiyempo kuno tayo lata iti kultura tayo nga iso iti maipang pangrong na lata which is makikita mo kat iso iti maintain tayo lata competitive tayo mag iti cultural performances nagcha-champion pa iti Mangkayan at and then siguro and then jay open-mindedness tayo siguro iti dagiti tao iti kasla kaya tayo ma-achieve iti Mangkayan 10 years from now. Open-mindedness iti halimbawa iti man sekta dayta, iti man pamati dayta, iti man politics dayta. As lang nga no kuma naabak ka iti politics, ay katanya nga iti man. Kasla nagayayang kayo lang. So, sportsmanship po na syempre makikita tayo mayat pala iti kasamahan na gito'y politics nga mangabak man kami mabak at napintas lang kakatagay kung iti ma-maintain lang iti 10 years from now. You're talking about the tourism kasi nga so anong mati especially na umuuso yung parang mga nature parks cafe within the forest ganun na style umuuso yung mga camping area so if the governments or some private individuals can improve an example of that is Balili yung area na sa may Sukdak Falls, may mga area doon na they're turning it into well, nagagamin na ito yung magaling na isupport mo dito Department of Tourism. Private man data, no public. Na agdala na ito iti nauunag na proseso. Before magiging maikandak na ito yung tourist spot or makaala ka ba iti support from the Department of Tourism National. So I think someday that already mabaling may develop data more that no mas ma-attract pa dagiti tourist tayo. Lalo ngayon na marami ang So kailangan lang i-jay amtot siguro facilities. Dati mo pa nga siguro product na may lakoy dyan. One is the gongs. Siguro yung mga product na mararami dito yung Mangkayan. Why not i-feature na, i-jam up. Tapos one-stop shop. Pagka nagbuya. And then, that's makagatang like souvenir na products from Mangkayan. We'll go in the inner circle with you. Let's just say, hypothetically, you won as a councillor. What are the ordinances that you're planning to endorse at your municipality? I'm hoping that others would. For now is sa palaunay ng sika iti may isang public servant masakong nakasagana ka iti mga plano ng aramidon. Bilang mapag-asatan ka nga tagaw iti atas may isang councilor di Mangkayan. At may isang panunong ito is
siguro ada ko maitinagan da ito yung festival tayo iti Mangkayan. And then ada iti ma-maintain nga activities iti munisipyo iti Mangkayan during yearly nga celebration iti festival na ito. And of course, di may sa makikita tayo takot dahil kurang tayo nga talaga iti paradaan iti nga Mangkayan. So makikita tayo nung iti mabalin na isang solusyon dito, which is mga mapantanong dito yung agdama. Kurang timan iti May malapay nga na panunod yung solution na panunod to. So nagyay na. Then of course ordinances na pang iti stricto pang stricto man iti kabataan tayo. Ordinances nga mga dayo kada ito'y kabataan iti bisyo man dadlo pa pa yung makadadal iti panagadal na. Yes, nagitang ordinances and then siguro may isang ordinance mo lang mga disiplina kada ito'y farmers tayo adamot ito'y GAP or good agricultural practices nationally kailangan magkaroon tayo dyan Mangkayan iti ordinansa mangipatungpal ijay kada ito'y good agricultural practices. And of course pati na ito'y small scale mining tayo. So ordinances nga tapno mamintinar lang tayo iti kapintas iti karayan tayo or iti kabanbantayan tayo Parang good practices din or good practices for the small scale miners. Amok nga dalag iti existing siguro dagay pa nagipatungpal lang siguro iti dagdag sunan tayo. At the same time siguro ko jay localization. There are some parang usually copy paste and then it's very difficult to implement in may jay sitwasyon tayo ngayon. So, and then jay basura siguro. And of course ordinance nga mangpadayaw kada gito'y mat kakailian tayo nga mangi bandira mat iti nagad nga Mangkayan sila dagito'y atleta tayo dagito'y awareness tayo man iti professionalism dagito'y artist at no kami na parang alam na kita ada iti gawad parangal para kada kita nga tao mas much mo nga adupay iti ang level up. Exactly. So it's a way nga ma-develop iti potential iti may isang tao. So I know Just have to go to siguro dito siya kami got on the spot nga iti ko tayo. Once nga napanak dita or nagtagaw tayo dita, napantayo dita, amo tayo mo makita tayo mo niya dagay kasapulan kita tao o kasapulan iti Mangkayan na talaga. Nga maisimpa. Makita tayo, lagi tidak dumapay nga nadatang sa mga problema. At ijay tayo nga maka-partwak iti solution or dinansaman dito na resolution. The reason why I would ask things like this is I want to gauge it because a leader is forward thinking. So kung may plano yan to reach a certain point, meron na ring plano yan na gagawin once he is in that point. Yes. So those are the reason why. So it's a conversation to tickle the mind. So let's evaluate parang gano'n. And then I like the one you said about yung parang ordinance to parang yung to protect our youth, which is parang nandun na sa nature mo na you already know that youth is parang the hope of our nation, the hope of our future. So you have this inkling of we have to protect them, we have to guide them, and let's find a way so that the local government will protect them. And I would say that is really should be one of the trait of the leader na pinipili ng mga voters natin. Now, going to voters, do you think nag-mature na ang mga voters natin
sa ating lugar, or mas marami pa rin yung madaling madala sa mga sardinas pangako? Siguro hindi naman sa nag-mature, pero siguro it's the way on how they will evaluate yung kung sino yung pipiliin. And siguro ang isang may papayo ko lang is hindi porket si number 2 yung bet mo is nakatutok ka lang kay number 2. So ang kilala mo lang yung mula sa paa hanggang sa ulo is si number 2 na kandidato. You must also evaluate the other one. Kailangan evaluate mo yung isa para doon sa evaluation mo sa kanila, may evaluate mo, may compare mo kung sino talaga yung karapat dapat na iboto mo. Para at least you as a voter, ginawa mo yung responsibilidad mo. Exactly. Bilang isang botante. Hindi yung dahil kamag-anak mo, dahil kaibigan mo, or nabigyan ka dahil ng sardinas na may 500 sa ilaw. Yes. So, yun nga yung sinabi ko nung nag-campaign ako sa barangay. Sabi ko, kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, kasin mo, kung alam mong hindi niya kaya yung trabaho ng kagawad o kaunsiloryan, bakit mo ibubuto? Parang tinutulak mo lang sa failure. Yes. Na mag-failure siya kasi hindi niya linyayo. Yes. Yun. Maraming klase ng leader, but to be to do the thing to become to achieve the leadership is may mapipili talaga dyan na para sa upuan na yun. Kaya talagang ganun ako nag-campaign. Kaya siguro kung minsan ang alam nila is parang nalalait ka o ano, pero sinasabi mo yung katotohanan. Yun yung sinasabi ng mga bata na ngayon na real talk. Which is, kasi, well, it's my personal... the maturity, it's the way how we evaluate our candidates. Iti may isang election. Yung personal observation ko kami, sinasabi kong parang hindi pa tayo nag-mature in terms of choosing the leaders. Of course, in other aspect of our lives, we are mature. But in terms of choosing the leaders, wala pang maturity in the sense that sometimes kung ano yung ginawa niya, halimbawa, ginawa niya ngayong week, I mean today, and then bukas is, election day, kung sino yung nakagawa sa maganda before that day, yun na yung buboto mo. At the same time, sometimes, kung sino yung nagbigay sa'yo, yun yung sana yung gusto kong ma-cut. Yes. Which is, yung tama yung sinabi mo na you should analyze. Lahat tayo El Maestro is kayang magbigay. Pera man yan, pagkain man yan, or advice man yan. So, isang bagay lang yan. Maganda sa kanila. So, to be mature enough as a voter, you have to look at it as a bigger picture. Hindi yung sa isang side lang. Yes, tama. Yung sinasabi mo na isang araw lang. Dapat tingnan nila yung kabuuan. Yun. Doon sila dapat mag-mature. Base sa observation is parang, I just don't know pero I hope there are changes kasi nakikita naman natin na parang, there are some changes being made, but then we make it wider sana yung how we choose your leaders, because magiging leader natin sila for 3 years. Yes. And if we chose the wrong one, then tayo rin ang kawawa. Dahil nagbigay sa'yo ng 2,000, siya yung ibubuto mo. I-divide mo yung 2,000 ng ilan yun? 1,000 days? Yes. Meron akong kwento dyan nung sa sinasabi kong sardinas na yan. Nagbigay ng sardinas, sa ilalim niya, may naka-tape, may pangalan. Ang payo natin sa mga ganun na sitwasyon na El Maestro, tanggapin nila yan. Tanggapin nila. Pero ibuto nila yung alam nilang magbibigay ng development or magbibigay ng karangyaan sa lugar.
for in the long run, kasi yung 500 million, sinasabi ng kanina, divide mo ng how many days, magkano per araw. Wala, sentimo lang. Sentimo lang. Which is parang, yun yung parang big factor Sa sa bayaran ng dangal niya. Yeah. Yun din yung big factor kung saka ka magtataka kung bakit hindi umuunlad ang lugar mo. Isa ka doon sa factor kung bakit hindi umuunlad. Yes. Kaya maganda yun. We have to be a wise voter. Sabi nila, be matured, and then to be matured is you have to evaluate your candidates. Yeah. Lahat ng kandidato. Yan, pag-aralan mo lahat yan. Hindi natin kukunin dahil kamag-anak mo, dahil kaibigan mo, dahil sa isang araw pinakapi ka. Yes. Hindi doon ang basihan. Sino talaga yung makakagawa? Exactly. Well, baka mas daw kaya nga kasi di saritaan mi. Well, I'm talking to someone who is a leader ng isang lugar, and I would say that he is performing his duty, and I would like to know his mentality, know his thinking about things being encountered by leaders in that kind of position. And I would also like to know yung mga future plans na wala akong kinakampi. Wala akong kinakampi, but then I'm just having this conversation, and I would say this is a very good conversation, and thank you so much for allowing me to have you here again to record another podcast, the second round. I hope there will be third round and fourth round in the Yes, you are always welcome. Thank you so much, and yes. any further mga announcement you want to share your followers sa GASA page pala? Ayan, tabayanan na lang lahat yung mga activities natin, may post dyan sa GASA page. Or ibabalik natin sa Digway TV. Digway. Bakit nung pinalitan mo nga pala yun? Digway TV yung screen name or stage name natin. And GASA is to pursue with a partner, pero biglang nagkabisi yung kasamaan natin. Kaya, ibabalik na lang natin sa Digway TV. That's it. Anyway, thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, this is Honorable Andrew Paulino Ginawa. And thank you so much for listening and watching. El Maestro Speaks Podcast.